Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ugali si Cedric Cesar Gorbet ng Barangay Butong Oton. Isa ako sa membro ng Umuga Oton Bulb Growers Association. Isa ako sa business manager ng Tukod. Ginapresent ko ang Bombay. Halin sang una, among ginamon ginatanong. Ang binhi kani, nakaabil kami diri sa iyasang HDR. Kang ini sani nga bulig i-continuous ini sani man sang aton Department of Agriculture nga kami nga mga manguluma diri kami makakuha siya sang dako nga income kami especially sa mga paray sa ibang mahal crop pero ang Bombay diri diya kami nakikita niya mahatagan kami sa gobyerno na i-continue sini nga produkto. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers, na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ang ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer makuha siya sa cash tickets o ang weighing slip nga sa diin dila ma-indicate ang kilos ang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa
buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para na ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan kano mo gadang gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami maperdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurado ang kung pila kilo ya so kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga gin isa per day ka pa. Unlike may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kay syempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agrisya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders now because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that bunuligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines.
From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Court na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin nga makasransact, rain or shine man tana. We have our fences, nga makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate, no, ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao. So may area mata na allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital kita, no, and calibrated nga weighing scale. Kasi diin na mas transparent yung tana in terms kilo, no, makita rin di farmer once kilo na lang sapat, no, kag mismo si buyer makita mo kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kauna gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no, alaw na. But for now nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So why rin so part yung mga transactions so mga baka na nabili dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence kang natin yung municipal treasurer's office sa pag-issue kang mga certification. Di dyan natin ang municipal agriculture office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na ito na, diyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements, no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock racers, halos tanan tulad yung ginadara dito sa livestock market at mabakal it's because ang mga buyers damo rin na ganyan na magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O iba-iba ng mga provinces sa Dakantur, dito para ibigya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction, no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply. At the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag-facilities ka natin yung livestock market. So, this is why every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide the batang italiano ka plantilla na mag-operate, no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels, no, na na-assign di dyan and under the sa management, no, kang municipal agriculture office. Yearly, nagkanda kami kang assessment, no, together ka natin tanang stakeholders, nagkanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano bagay na-improve, no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market.
So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito kag sila ang nagapang issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record ng income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang naga-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, ginatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung kung magpa-certificate of ownership, but also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership pag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang sa transfer of ownership lang ang mga cattles natin. So firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the Lomno. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga picture man ng mga projects. So, ang part po nga ito na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why na naga-impon? But part of it, naga-impon na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isang dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na
yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinisecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DA, sa MAU, sa mga personel dyan, na kung ano ang problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kag anong problema naman niya, daw na tawan na ti aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ti ang amo niya kani nga dapat ti ang abad nga isa pa pirma naman, agto prinsipyo para sa pulis, pitlaga may aday pulis ni kantor diyan naman kay para biyay la for shipment available ti so para okay, why problema man naman diyang baka iti ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and a commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. nga nagalantaw sa ating programa. Usapang agrikultura, panibago na naman yung adlaw, panibago ng mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng among ikadulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa nga Radio Pilipinas Iloilo. It's Tuesday and for the whole week sa aton nga pagwaragwag, makaupod naton ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kag hapon, Lunes nga adlaw, naging kaupod naton ang Regional Manager sang PCIC 6, si Ma'am Eva Laud. And for Tuesday up until Friday, mangin kaupod naton ang pila ka mga katapo sang PCIC 6. And subong adlaw, mangin kaupod naton ang hepe, ang chief sang Marketing and Sales Division sang Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa imo pagpanamyaw sa aton ng mga tagpalamati. Sir John, good morning. Sa aton ng mga tanaw, pamati, siguro programa. Good morning sa aton mga farmers and fisher folks. Gusto ko lang pasalamatan mo si Director Dennis Arpia, at si Sir James Lapis, nag-facilitate it nga for the whole week PCIC. And I would also like to greet my regional manager, si Eva Yulina, together with our board of directors for Visayas, mga taga-Iloilo, si Dal Tampa. Good morning, Kalan. Yes, perfect. Yun nga, Tiyempo, Sir.
ang aton nga pag-istoryahan na nahanungod sa pila ka mga information gikan sa PCIC 6. It's because nga tinagahilapit na ang cropping season sa aton nga mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC 6 nang topiko naton ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates kag mga plano naman niya sa mga 2025. And subong mag-sentro ang atong topiko sa ginatawag naton marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agud nga mapataas pagid ang awareness kag uptake sa crop insurance ng aton ng mga Filipino farmers kag mga manugpangisda? Yes, Sir Jano. First and foremost, iya sa among nga marketing strategy is to capacitate ang among nga mga personnel ang pagpili sa PCIC mismo. Ang among nga mga insurance adjusters, ang among nga mga insurance underwriters sa pagpalagnag sa programa sa PCIC. Kay ang among din strategy sa subong kadamo, Sir Jan, ang imbita subong sa amon sa mga LGUs, mga farmers associations na mag-orient sa ina. So, ang amon gitna is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa aton ng mga partners kag fisher folks. So, ang isa pa ang amon nga partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them, amo gid silang among partners sa pagpalaknag sa insurance sa bilog nga Western Visayas. And paano naman, sir, nag-identify o kung gina-identify ang pila ka mga areas o kung mga sektor, especially when we are talking sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga coastal fishers, kag ang aton man ng mga kauturan ng mga IP nga nagakinahanglan naman niya sa marketing kag pila ka mga outreach efforts. Well, kami diri sa PCIC para ma-identify na mo kung anong mga sektor ang dapat pa namon nga nabuton ano kami sa mga partner agencies naton parehas ang PFAR, parehas ang DAR kay may ara sila Sir Jan ng mga programa, may ara sila sa mga distribution, parehas ang PFAR tapos sila distribution sa mga fingerling sila na-coordinate kami sa ila kay para ang ilang nga programa pupunta sa programa sa insurance. Isa pa sa subong tuig ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa mga sectors na kinanglan sa insurance. So, punta kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mabalaan namin kung ano ang ala sa panuan nila ng mga commodities pa or mga crops na wala pa namin nakadaan sa insurance. So, we are closely coordinating with the LGU sa ilang municipal profile para mapalaan namin kung ano pa ang mga crops sa ilang areas na wala pa namin nakapot. The same with our underwriters, they are closely coordinating with the LGUs every week. Kabisita na sila, they see to it they are well informed sa mga activities sa municipal agriculture office. Yes, you mentioned about the local government unit, sir. Ano naman ang role nyo sa aton LGU, sa aton mga cooperatives, kag pila naton ka mga farmers association sa pagbulig agud nga ma-promote naman niya ang pila ka mga programs naton sa PCIC? Well, Sir Jan, ang aton mga municipal agriculture office, ang aton mga farmers association, ako ginayang pasalamatan na po sa ila. Kaya sila ginayang mga frontliners. They are our partners. Sila ang gabaton sa mga insurance sa ilang kapanwa on behalf of PCIC. Kung wala sila, I don't know kung paano naman malapot ang kadampaan sa mga farmers kung nga gina-insure namin sa
PCIC. Yes, a follow-up question lang sir, no? Since nag-hilapit na sa buong cropping season naton, kamusta naman so far ang aton nga coordination with our mouse sa aton mga LGUs? Very happy dito kami, no? Almost throughout Region 6, ang tanan nga Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office, pati na ang provincial government natin, no? Partner din namon sa crop insurance. They are our underwriters, no? May ara kami underwriting agreements. Wala sang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office na hindi namon partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may ara, siguro 2 or 3, but most of them are our partners, no? So dako iya ang salig namon kag ang salig nila sa PCIC man ma-ensure ang ilang mga farmers and fisher folks. Pwede mo bala sir ma-share sa aton yung mga tagpalamati sa aton yung mga viewers ang pila ka mga examples sa ginakabig naton mga madinalagpon nga kampanya kag pila ka mga outreach activities nga nag-boost gid sa enrollment naman iya sa aton nga crop insurance diri sa Region 6. Sa gituro makabig kuya successful namon nga kampanya, no? Amo gid ang banner program namon ang registry system for basic sectors in agriculture, no? Every year ginatagaan kami na iya sa national sa allocation. Every year pares diri sa Region 6, no? Allocation namon is more or less 480 million of the RSPSA budget, and we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks na insure under the program with a government premium subsidy of 480 million. And sa una, pagsugod dito, ayawan kami nung ayan kami nga malagot ang number of farmers, mapupos na mo ang premium parta na ginahatag sa gobyerno, sa national para mapaabot ng mga insurance sa Pilipinas and Visayas. Pero throughout the years, no, sa bulit sa mga aton mga City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, wala na sang tubig na hindi namon malakot ang amon nga target or amon nga allocation na 315,000 farmers, 480 million. Kaya wala na po sila dyan. Tungkol sila ang iban ng mga provincial government, no? Parehas ang Capiz, Iloilo, kag Negros. Pinakita nila kung ano naka-importante sa crop insurance. Mismo sila nag-download na sa funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi namon malabot sa RSPSA, dahil bangod na kulang ang allocation for that year, ina-augment na subong sang funds coming from the provincial government, kaya sa Iloilo, Capiz, and Negros Occidental. So I think that is the most successful na campaign namon ang RSPSA. After that, ang mga provincial na mga local government units na nagsalig man sa amon, nga nagputang man sa pundo para masigi-sigi ang crop insurance program sa bilog nga Region 6. And we all know sir nga ang aton nga region na diversified tama. And related to that question, paano naman ginapasiguro sa aton nga talakapan nga ang pila naton ka mga marketing efforts are culturally kag linguistically appropriate, especially nga sa mention naton nga diverse ang Western Visayas. Yes, no. Ang PCIC Region 6, no, hindi lang ari diri sa region. Sa bilog nga probinsya, may alam kita sa provincial extension offices. Kag tungod sa amon mga PEOs tawag namon, hapos lang di kami lang sa amon nga mga farmers and fisher folks sa kada province. No? Kag ang amon nga mga IEC materials, mga announcements, may alam kami sa mga orientations. Gina-translate na namon sa local dialect para maintindihan sa aton nga mga farmers and fisher folks kung diin man sila nga probinsya. Amo kami na
dala sa among programa no nga gina namon nga maintindihan sa ato mga farmers and fishers folks sa tulong nga video. Yes, speaking of platform o kung pila natin itong mga communication tools, sir, ano pa gid mayara pa gid bala kita iban nga mga communication tools o kung mga platforms nga ginagamit agud nga mga most effective ang pagpalabot natin, especially sa mga hard to access natin yung mga communities diri sa Western Visayas. First and foremost, no, Sir John, thank you. Sa gini sa mga pribiliyo, ang educating na mo kung pagkili nga bulit sa mga makakalapot sa mga layo ng mga lugar, no, kaya iban din na naman malapot. Just like mismo sa Antique, every week may guesting kami sa isa ka radio program dito sa Antique. Dito na mo na balaan na kadamaan sa mga farmer dito naging sa babaw may mga radyo dito sila galing nakabati isang parte sa crop insurance no? So sa ina ang radio guesting namon at isa pa ang distribution ginamon sa mga ITC materials namon no? Magkadto ka mo sa mga banwa-banwada makita nyo sa Municipal Agriculture Office na ang amon nga mga tarpaulin regarding kung paano ka mo mag-avail sa insurance kung paano ka mo mag-claim, no? May labot na ang orientation namon sa mga farmers mismo dito sa barangay level. Alam mo, Sir John, every week siguro, no, mayara kami ginatawag na indemnity claims distribution. No? Kasi sa dila ang indemnity claims distribution namon, mass indemnity claims distribution namon sa kada city or municipality na mo nga farmers ang nakatto para mag-claim sa ilang mga cheque na inbayad sila sa PCIC, kay 500, kay 1,000. So dira pa lang gina-take na namon na as a prerogative pag nga before kami mag-check distribution, kakondak kami sa orientation para makabalo na daan sila ang mga programa sa PCIC. And paano naman ang PCIC, sir, maka-adapt sa pila ka mga marketing strategies and response? Kanto naman kita iya sa climate change, kag pila ka mga nagadugang pagit ng mga risks ng pila naton ka mga natural disasters na naka-apekto gid sa ating mga farmers. Sa subong tuig no and starting last year or 2 years ago, PCIC nag-adapt na gid sa technology-driven crop insurance. Sa subong tuig, no, ang amon pag-validate sa claims, no, tablet adjustment na kami. We are using satellite-driven na adjustment. Okay, from there, mas madasig ang amon pag-respond sa mga farmers, nagdasig ang pagbayad sa amon. And also, ang amon pag-augment sa amon workforce, especially sa claims and adjustment, no. Sa una, kilala kami ka bilog nila, no, ang maladas ng claims, no. Sobra kapin 120 ka reserve corps of adjusters, mga insurance adjuster ang na-hire sa buong namon to augment, no, ang gani ang balita ko ni Ms. Evan, umiara sa mga calamities, no, sa areas. Pagdamo ang naigo sa mga kalamidad, mag-validate kami sa assault type, no? Tagpila adjusters, 30, 40 dito adjusters, dungan-dungan, kakadto sa area para mag-conduct sa adjustment tayo. Amo yung ginatawag ng assault. And ano naman, this is very normal sa tanan ng mga offices natin sa government. So, no, kahit hindi na niya malikawan ang mga pagpanghangkat. Ano nga mga challenges ang ginapangatubang sa aton ng opisina, especially when promoting crop insurance sa aton ng mga magagmay kag mga subsistence ng mga farmers, and paano natin gina-address ang inyong mga pagpanghangkat? Sa muna, Sir Jano, mabudayan kami sa pagkaintindi sa mga small farmers and fisher folks kung paano mag-itra sa crop insurance, na ang pagpa-intindi sila kung paano mag-apply, kung paano mag-claim, no? So as the years went by, sa kadamaan na sa mga nagpa-insure sa amin, pag nabayaran sa
PCIC mo. Word of mouth na lang subong nga ang PCIC from the farmers themselves. Sila niya mismo ang gambal sa katupad nila nga ay may PCIC wala pa-insure. Hindi pinipareha sa muna. Yes. Ang isa lang ginamon subong na pechindi sila dapat maging responsibility ng mga farmers. Kaya sometimes subong is gagming lang ang pamildi or wala ka pamildi ka-report na aton ng mga farmers. So, amo lang yun na, ang PCIC, ang crop insurance nyo, dapat i-salunugit sa responsibly na tiniyon, ang pag-file nyo sa claim nyo. Kung makita nyo na hindi naging ka mo kabawi sa pamisti, sa masakit, file ka mo sa inyo notice of loss kaya PCIC ara kaya sa inyo, para sa inyo, ang mga farmers recognition folks na. And yes, speaking of pila naton ka mga success stories sir nga dala sa nga PCIC dili sa aton sa rehiyon, ano naman ang aton nga manina o kung ano aton nga pasihan o kung ang aton nga metrics sa pagtakos sa aton nga impact when it comes sa marketing campaigns kag sa enrollment, awareness kag claim satisfaction sa aton nga mga farmers. Well, ang amutin nga measurement ang among successfully na pag-implement sa programa concert yan kaginang ginambal ang national government hatag sa aton sa mga programa sa ang RSPSA. Ang atong registry system for basic sectors in agriculture kaginang ginambal ga-allocate na sa aton 480 million to ensure around 315,000 farmers. And isa na sa mga indicators na nga maayo ang among pag-implementa sa programa kay every year 315,000 farmers na ma-insure 480 million pesos ang among ma-utilize nga budget nga ma-insure ang ating mga farmers and fisher folks. Why na po sinasert dyan? Ang PCIC Region 6 is the number one PCIC regional office sa pinakadamo ng ma-insure na farmers sa bilog na Pilipinas. Dili sa Region 6, we are insuring 600,000 farmers every year. Wala kami dagadugo. Kami ang may pinakataas. Kita ang may pinakataas na insured farmers sa bilog sa Pilipinas. And sa dirang aspecto, dira na mo makita nga damo na gid ang intra sa insurance program sa aton nga gobyerno. And kudos of course sir sa aton nga mga personal pagkatapos ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6 kay inatuwad nga intensified ang aton nga pila ka mga information drive agud nga ma-inform natin ang aton mga farmers sa pila ka mga advantage kag pila ka mga benefits once insured sila sa PCIC. And looking ahead sir, ano mga innovations o mga partnerships ang currently na gina-explore sa aton nga talakapan sa pagpa-improve kag pag-expand sa aton nga marketing reach sa agricultural sector? Well, sa subong nga tuig gusto ginamon nga aton nga mga farmers and fisher folks mas hapos na lang gid ang ila pag ma-insure sa ila mga crops sa atin. Yes. So, isa sini ang amon vision sa PCIC no maging technology driven na. Sa subong coordinate kami sa GCash kay ang amon nga pagbayad sa atong mga farmers ginawa na gina naton mas mahapos. So, pagi na siya sa GCash. Kag may isa kami ka ginatanaw ang sa Palawan. Pero siguro kami orientation sa mga farmers, sa mga LGUs, kada indemnity claims namon mayara ginapili kami ng mga banwa, within o pwede kita sa amon ang taga-Globe at taga-Gcash, pati sa indemnity claims through Gcash. Why na po sina ang amon pag
validate sa aton claims, no, ang aton mga pagpamilti sa aton mga farmers and fisher folks, no, through tablet adjustment, satellite driven para dasig ang pag-responder nato sa aton mga farmers and fisher folks na nakahinanglan sa aton bulig. You heard it mga kagri, ang pila ka mga innovation kag pila ka mga plano sa nga talatapan sa Philippine Crop Insurance Corporation, and we agree sir nga mas madasig naman yung convenient ko na i-allow naton nga magamit kita sa mga electronic wallet, no, kaya sa GCash. That is why sa aton nga mga farmers sa bantayan naton ang pila ka mga upgrade sa aton nga talatapan. Kag lastly na lang sir, ang mga pagpanamyaw o kung gusto nga pasalamatan sa aton nga programa. Again mo, Sir Jan, thank you sa inyo sa Department of Agriculture, no, sa pag-imbita sa amo throughout the week. We hope na sa subo sa first cropping, ating mga farmers and fisher folks, no, mag-ensure sa nila ng mga kalamnan, no, sa ilang mga livestock dito sa PCIC. Salamat din. And salamat sa ating tanan nga naglangtaw sa ating programa. Ginatamayaw mo natin ang ating Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang atong duha ka Regional Technical Director for Operations and Extension, ang ating OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and ang ating Director naman for Research and Regulations, Ma'am Zarlina P. Coelho, and the rest sa katapo sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginatamayaw mo natin kag ginapasalamatan ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Yulilaod nga nagbuligid. Kag shout out man kay Ma'am Pauline Mission nga nag-help man nga i-facilitate ang aton nga mga bisita. Subong naman niyang semana kag buwas sa Miyerkules nga adlaw, bantayan naton ang aton nga episode ning kaupod naton ang chief naman niya sa Claims and Adjustments Division sa PCIC 6. Sa liwat sa ngalan sa aton nga station manager sa Radio Pilipinas Iloilo, si Ma'am Elena Pabiona, and sa the rest nga katapo man sa Radio Pilipinas Iloilo kag sa usapang agrikultura, ini si John Candelario gikan sa DA Western Visayas. Mabuhay ang aton nga mga farmers kag manugpangisda. Maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.